So, ano ba ang gustong iparating ng Diyos sa atin? Alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad, mawain, pero dapat ang tao ay nagbakasakali. Okay? Gumagawa ng option para o alternative para mas makita natin yung magandang kahinatnan. So, wag yung putulin agad. So, ang Diyos ay palaging nagbibigay sa atin ng second chance. So, maganda po yan. Ngunit, huwag nating kalimutan kung talagang hindi na tayo natututo or nagsisisi sa pagkakamali, so huwag din kalimutan na sa bandang huli ay merong mga kapahamakan or consequences o mga hindi magandang kahitatnan. Kaya sa gospel natin, binanggit ni Jesus na 3 taon nang naghahanap ng bunga sa puno ng igos ang isang nagtatanim. Kaya sabi niya, anong sabi ng nagtatanim sa tagapangalaga? Putulin mo na at nakakasikip lang yan. Minsan gano'n ang pag-iisip natin na may mga time na binanggit natin na wala ka nang nagawa sa buhay, so lumayas ka. So parang gano'n, sumagot ang tagapangalaga na huwag po munang putulin sa ngayon. Ang sabi niya, huhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. So maganda po yon na talagang gagawa tayo ng mga alternative para maging effective. Hindi yung isang pagkakataon lang, husgahan na natin agad. So tayo'y baka sakaling, sabi ng isang tagapangalaga, ah, lalagyan niya ng pataba, baka sakaling mamunga sa susunod na taon. So kung hindi, so yun na yun. Saka pa ninyo ipaputol. So minsan pag ganun yung pananaw natin sa buhay, lagi nating sinasabi na wala nang pag-asa yan. So, si Jesus ay nagpapaalala sa atin ngayon na bigyan natin ng pangalawang pagkakataon. So, bigyan natin ng pag-asa na mag-mature. Kasi bawat isa ay merong time of maturity. So huwag pabigla-bigla. Kasi pag pabigla-bigla tayo sa mga desisyon, sa mga iniisip natin, baka may time na, di ba may mga delayed person, may mga tao namang advance. Pero hindi ibig sabihin na delayed siya ay wala na siyang pakinabang. Mas kung titingnan natin yung mga genius, ay nung una ay ganun sila eh. And then doon nila nakita yung pagiging matalino sa bandang huli. So may time sa tao na siya'y matututo at siya'y nagbubunga at nahanap niya ang kanyang pakinabang. So maging ganon. Nakikita niya sa kalagitnaan yung kanyang talent, ang kanyang pinaka-expertise. So sa ganitong kaisipan at prinsipyo, mahadlangan natin yung mga kapahamakan din. So maganda po yan. Ah, ang mga prinsipyong ito, gaya ng sinabi ni Kristo, ay magdulot sa atin ng maraming kabutihan. Siyempre, hindi mo puputulin agad eh. So, magbibigay sa Kanya ng kabutihan. So, wag nating kalimutan na kahabagan ng Diyos ang nagpabalik loob sa Kanya at magsisisi. So, maganda din po yan. Na ang Diyos naman ay handang makinig, ang Panginoon ay handang magkaloob kung ano man ang kahilingan natin sa Kanya. Kung ngayon, di mo pa nakita yung pinaka-purpose mo, yung ano ka talaga, sino ka. So, hingi ng hingi. Hingin mo ang pagkaunawa sa Diyos para maintindihan mo kung ano ka talaga sa daigdig na ito. So, yan. So, sa Kawikaan 29:1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. So, yan ay isang babala. Dahil ang hindi nakikinig sa mga payo ay mapapahamak. Pero mga kapatid, sa pangangaral, sa patuloy nating pangangaral, sa disiplina, ano ba ang magandang hatid dito? Karunungan at pag-unawa. Yan, maganda din po yan. At sa pagdating ng araw, ito'y kanyang mapapakinabangan. Pero kung matigas talagang ulo, ayun, naghihintay sa kanya ang kapahamakan, mga hindi magandang kahantungan sa mundong ito. Mga kapatid, maganda dito nating pagnilay-nilayan sa buhay. So sa panulat ng Ecclesiastico, marami kasing mga magandang mga parable, mga kaisipan na dapat din nating tingnang pansin. Minsan kasi judgmental na yung tao, pero dapat makita natin yung process. May mga process kasi ang lahat ng bagay. Kahit ang tao. Sabi niya, gaya ng isang langgam, sila'y mahihina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. So,
Yun ang nature ng mga langgam. Sa panahon ng tag-araw, nag-iipon sila ng pagkain para sa tag-ulan, ay secure na sila. Ang tao naman ay meron tayong may infant, dumadaan tayo sa pagiging adult, and then yun, nagkaroon na tayo ng maturity. So dapat gano'n din ang pagtingin ng tao. Minsan sa atin nagmamadali, gusto mong maging maalam na agad yung anak mo, maliit pa lang. So meron silang process paano magkaroon ng muwang kaisipan sa daigdig na ito. So bilang isang responsableng tagasunod ng Diyos, gano'n din ang dapat tingnan natin para hindi tayo mapahamak sa mga bad decision. Kung ano-ano na lang ang comparison na tinitingnan natin sa ating sarili at sa ibang tao. So, huwag pabigla-bigla. Magandang ano yan. Sabi nga ng isang mangangaral, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka sa pagdating ng araw. So, ano bang ibig sabihin? Na sa ngayon ay hindi mo pa nakita ang magandang bunga sa hinaharap, ay di maghagis ka muna ng mga tinapay sa karagatan. Ang ibig sabihin, pwede kang mag-invest, magtanim, mag-aral, ano pang dapat gawin ng tao para sa bandang huli, meron siyang mapapakinabangan. So, sa ganyang paraan, marami kang choices, marami kang option. Sabi pa nga dito, hatiin mo sa 7 o sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyari sa mundo. So maganda dito yan. Kung marami kang pera ngayon, so wag lang sa isang bagay ka mag-focus o mag-invest. Pwede kang bibili ng lupa, magtanim, mag-business, mag-aral ng maigi para maintindihan mo ang buhay. So yung mga ganyang kaisipan, para kung ano man ang mangyaring kasamaan sa mundong ito, ay secure ka pa rin. Siyempre, dapat nangunguna ang Diyos. Sa lahat ng bagay, dapat nangunguna ang Panginoon. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghasik ng kanyang binhi. Maganda itong palaisipan na hindi naman humihinto ang hangin, hindi naman tumitigil ang hangin. So wag mong hintayin ang hangin. So masama man ang panahon, huwag kang mag-isip o huwag kang huminto ng sabihin natin katapusan ng daigdig. Walang ganon. Mayroong katapusan ng daigdig pero hindi natin alam kung kailan. So maghihintay ka ba na hindi ka ba gagalaw kasi pangit ang panahon ngayon? So hindi dapat ganon ang tao. So talagang hindi ka makapaghasik ng masaganang binhi kapag naghihintay kang patigilin ang hangin. So sa totoo lang, mga kapatid, ang ibig sabihin na gustong iparating ni Kristo dito, yung mga kasabihan baga nating try until you succeed. Yung mga ganyang kasabihan, hindi yung wala akong kwenta, wala akong kaalaman, hindi ko kaya, hindi ko magagawa yan. So sa mga ganyang mindset, ay talagang kawawa tayo sa mundong ito. So huwag tumigil sa buhay kahit marami pang hindi naniniwala sa iyo. Yan, isa pa yan. Huwag mawala ng pag-asa kasi laging nagbibigay ng maraming pagkakataon ang Diyos. At mga kapatid, sa bandang huli, nasa mga kamay mo ang tagumpay o kabiguan. Huwag kalimutan yan. Dalawa lang ang kahinatnan ng tao sa mundong ito, ang mabuhay o ang mamatay, ang magtagumpay o mabigo, ang maging masagana o magdusa sa kahirapan o magkaroon ng kaligayahan o kalungkutan. So instead na putulin, ano bang suggestion ng isang tagapangalaga? Wag po muna ngayon. Meron siyang magandang suggestion. Huhukayin ko po at palibutan at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamumunga sa susunod na taon. So kung hindi talaga namumunga within 3 years na naman ulit, edi ipaputol na. So, pangit pakinggan na within 3 years and then another 2 years, yun na ang katapusan mo kasi hindi ka nabubunga. So, ano pang pinaka-best option? Isa lang naman talaga sa mga nagpapahirap sa buhay ng tao, yung interpretasyon natin. Minsan din, ang isa sa mga malaking dahilan kung bakit hindi natin nakita ang magandang kahinatnan kasi makadaigdig na pamantayan ang nasusunod natin, hindi yung kalooban ng Diyos. Minsan nung una, nasabi kong ayoko magpari. Pari naman talaga ako.
So, wala kang option diyan kundi tanggapin ang pagiging pari at diyan ka magkaroon ng kaligayahan at kasaganaan. So, kapag salungat yung, pananaw mo sa kalooban ng Diyos, 'yan, baka hindi ka mamumunga ng sagana diyan. Araw-araw kang makakaranas ng, mabigat na sitwasyon, maging ang pag-iisip mo hindi komportable, so mahirap 'yan. So, instead na umaayaw ka, ah, minsan kasi umaayaw na tayo, eh. So, anong dapat gawin ng tao? Instead na umaayaw ka, magpahinga ka muna saglit, magnilay-nilay. So, parang gano'n. Yung iba kasi umaayaw na, eh. Dapat manalangin, then magpatuloy sa buhay. So, yun mga best option na meron sa daigdig na ito, na instead na putulin, 'yan, lalagyan mo ng pataba, hukayin mo ang palibot. Then ang Panginoon ay magkakaloob sa isang tao. 'Di ba mayroong isang, ginang na araw at gabi, humihiling siya sa Diyos. Meron namang isang ginang na balo na, paulit-ulit na bumabalik sa hukom para makamit yung kanyang, katarungan. So, dahil nakita na isang hukom na nakakagambala na, ay di sabi na ibigay ko na sa kanyang katarungan. So, yung mga ganyan baga, na sa panahon talaga na ang tao ay nagpupursigi, sa mundong ito, nagpapatuloy kahit papaano sa maraming failure o maraming nangyari sa mundong ito, kapag nakita ng Diyos yung porsigido, yung interest, yung willingness sa mga bagay-bagay, 100% ipagkaloob po yan ng Panginoon. Ang dapat lang panghawakan ng tao ay yung kanyang pag-asa, mataas na pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kahirapan, dapat mataas ang pag-asa ng tao. Kasi kung matindi ang iyong pinagdaanan, nawalan ka ng pag-asa, ay talagang lugmok ka na. Ibabagsak ka pa. So, dapat talaga sa tao ay umaasa. Okay? Sa lahat ng pagkakataon, umaasa dapat. Then, magbakasakali. Baka sakali ay maging maayos na. Yung mga ganyan. Mapapakinabangan yung mga ganyang kaisipan, ng isang tao habang siya naglalakbay sa mundong ito. Huwag nating kalimutan na binanggit ko kanina, ang Diyos ay maawain. Ang Diyos naman kapag nakita niya na ang tao talaga ay nangangailangan na, 'di ba? Binanggit naman yan ni Kristo, eh, yung mga ibon nga nabubuhay naman, eh. 'Di ba, yung langgam kanina alam nila na merong tag-ulan kaya sa panahon ng tag-araw, talagang nag-iipon sila ng pagkain. So sa tao, dahil pinuspos tayo ng kaalaman at karunungan, ang gagawin lang niya ay alamin. Okay? Yun lang naman ang gagawin ng tao, eh, unawain, alamin at pag-aralan. So sa ganyang kapamaraanan, maiintindihan mo ang, kalagayan mo ngayon. So wag basta-bastang, wala talaga, walang gano'n. Minsan nagkaroon tayo ng mental block sa ating pag-iisip dahil una, sa paniniwala nagkukulang ka. Kung bakit nag-mental block yung pag-iisip natin, kasi yun nga, sarili mong tinitingnan. Puwede naman ang magulang mo, lapitan mo, manghingi ka ng ideya, yung kaibigan, yung kapitbahay, di ba? So maraming option ang tao, lalong-lalo na ang Diyos, maraming option ang tao para talagang mabuhay siya sa mundong ito. Yung ano nga, yung ibon nga, walang trabaho yun, eh, di ba? Pero sila'y nabubuhay. How much more tayo? Meron tayong instinct, meron tayong kakayanan, tayong pinaka-espesyal na nilalang ng Diyos. Kaya walang puwang, sa atin yung, wala ng pag-asa, walang gano'n. Talagang napakaraming pag-asa sa mundo ito. Yan ang dapat, isipin ng tao. Kaya nga, maganda itong binanggit ng kawikaan sa disiplina, sa pangaral, ang hatid nito ay karunungan. Yun lang naman kailangan ng tao. Sa pamumuhay natin, kung nakakaranas tayo ng hindi maganda, so balikan natin itong, disiplina sa sarili, sa lahat ng aspeto. Dapat makita natin yung balance. Kasi sa atin kasi ngayon, kung masagana ang tao ay, wala na tayong naisip, 'di ba? Kaya nga pangit talaga yung kasaganaan lagi, eh. Kasi sa panahon may binanggit yung isang mangangaral na ayaw niya ng kasaganaan kasi baka maisip niya na hindi na niya kailangan ng Panginoon. So, pangit talaga. Kaya nagkaroon tayo ng balance, may maluwag, may hindi na naman, masaya, may malungkot.
So yun ay para maging balanse yung sitwasyon ng tao. Kaya lang sa interpretasyon natin, dapat approachable ang isang tao or ma-appreciate niya kung ano man ang sitwasyon niya ngayon para hindi siya manghinaan ng loob. Kasi kung naintindihan natin ang problema ay nakakatulong sa tao, kung naintindihan natin na ang walang pera ay nakakatulong sa tao para maghanap ka ng pera, yung mga ganyan bagang mindset, nakakatulong yan para mas lalong lumakas ng tao. Kasi kung nananagana ka lagi sa 10 taon, so anong mangyari sa tao kapag mas nagana ka sa 10 taon? Then walang problema. So, yan ang sabi ng isang mangangaral. Iniisip kong hindi mo na kailangan ng Diyos. So, hindi yan pinahintulutan. Kaya normal sa tao na masaya, malungkot, at tapos ng kalungkutan. Kaya nga, mas maganda daw na mahaba yung kalungkutan para pagkatapos ng kalungkutan ay galak na ang pinaka mataas na porsyento sa tao. So, ganun lang ang cycle ng tao. Malungkot, masaya. May problema na resolve, may problema na resolve. So, hanggang dumating yung kamatayan, yun ang mararanasan ng tao. So, sa ganyang pananaw, mapaghandaan natin sa pagdating ng kadiliman o kagipitan. So, maganda yung mga suggestion na gaya ng isang langgam, dapat talaga ay sa panahon ng tag-araw ay nag-iipon ka. Bilang isang responsableng tagasunod ng Diyos, ay talagang huwag pabigla-bigla. Kaya maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan, kasi sa bandang kagipitan mo ay meron kang mapapakinabangan. Then hatiin mo sa 7, 8 ang kalakal mo, pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyari sa mundo. So, ang mga naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makakapaghasik ng kanyang binhi. So, huwag maghintay mga kapatid. Talagang gagawa tayo ng option, gagawa tayo ng mga desisyon, gagawa tayo ng mga alternative na pamamaraan para tuloy lang ang buhay. Di ba? The show must go on. Dapat ganon. Kasi danger sa tao na huminto siya. Napaka-danger po yan. Kaya sa panahon na tayo'y nasa kagipitan, huwag kalimutan na ang Diyos ay mahabagin at mawain at nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon. So, kapit lang sa Diyos at hindi tayo bibiguin. Amen?